So again, nagpapasalamat tayo sa mga ating mga guest speaker, mga kabsat. Ito, mag-ending tayo, mga kabsat. Last topic tayo dito, kabsat. Ito, most hated official. Official na si Cheese. Bagsak sa survey. Goodbye na presidential dream. May plano bang tumakbong presidente to? Sir Bad? Really? Buti na lang, 15 minutes lang to, guys. Okay, pasukin natin to. With BDO Life, tuloy ang plano kahit anong mangyari. Pasukin natin si Sir Bad. Again, sa mga bagong pasok, again, sa mga hindi pa nagla-like, like and subscribe time upsat. Shoutout po sa mga bagong pasok. At saka siyempre sa mga hindi pa nagla-like dyan, baka naman, like po time upsat. Wala pong bayad yan. Parang may na-signal ni Sir Bad, blurred. Buenos tardes, damas y caballeros. It seems for the 60%, 60 to 80% Filipinos who believe that the impeachment proceeding against Sara Duterte should push through. You know. Wala na ata ibang government official more hated than Senate President Cheese Escudero. More hated, most hated, putragis. At ngayon, while early pa lang itong survey na ito, nagpapakita na si Cheese talaga ang bumagsak ng husto sa bagong survey compared to President Bongbong Marcos, to Vice President Sara Duterte and other officials. It seems na channel ng mga tao yung hate nila kay Sara Duterte dahil in the face of overwhelming evidence, yung mga na ebidensya nakita sa Quadcom, sa Finance Committee hearing ng Senado, sa Appropriations Committee hearing ng Kongreso, and Good Government and Public Accountability hearing. Kumbaga, everybody knows yung mga Mary Grace Piatos, yung mga and everybody, yung mga Kokoy Villamin, and then Shomi Ocho. Kumbaga, everybody heard about it already. Ang hinihintay na lang nila next ay bigyan ng chance si Sara Duterte to explain, to rebut those cases. Pero it looks like dahil sa pagdidelay ni Cheese sa pagpatay ng impeachment until yung pala buying time lang pala siya hanggang alam na pala nila na ipapatayin talaga ito ng Supreme Court. So in fact, meron interview si Senator Laila De Lima na she is putting all the blame kay Cheese Escudero. Kaya no wonder sa survey na ginawa ng Okta Research na pinapakita na dahil kay sa behavior niya sa impeachment proceedings at dito pa sa 142.7 billion anomaly, sa survey na ginawa ng Okta Research from June 12 to 17, bumagsak ang trust rating ni Escudero from 55 to 51%, at distrust rating rin niya tumaas sa 25%. Mas malaki ang bagsak dito sa Metro Manila, 43%, and ABC classes. At compared sa kanya, at least si President Bongbong Marcos ay tumaas yung rating from 60 to 64. Strongest sa Visayas, 74, at Mindanao, 67%. Ang distrust rating naman kay Presidente stood at 20%. Kay Sara Duterte naman, bumaba rin from bumaba sa 54%. Although mataas pa rin talaga ang trust rating niya sa Manila, sa Mindanao at 95%. Pero mababa sa Metro Manila and class ABC. At ang distrust rating niya almost pareho rin kay President Bongbong Marcos at 23%.
Si Martin Romualdez naman umingkrease sa 57%, siguro dahil sa mga investigasyon na House, at mataas sa Bisaya 66% and Class E voter 61%. Although maraming tao undecided sa kanya. So ito sa tingin natin, patikim pa lang ito sa downward trajectory ng survey ni Chis Escudero. Mas lalo na siguro ito rin ang dahilan kaya dinelay nila to from August 4 to August 6 na lang yung deliberation on the on whether to follow the order of the Supreme Court or the ruling of the Supreme Court declaring unconstitutional yung impeachment. So baka naghahanap pa sila ng ibang palusot to soften the blow. Pero kung ako kay Chis, kung tuluyan pa rin nila patayin yung impeachment, then he might as well kill his dream. Presidential or vice presidential plans for 2028 goodbye. Kasi kung si Sara hindi pa maaresto at tumakbo presidente, at least si Sara meron siya mga solid DDS supporters. Nakita naman natin kahit ano pa mangyari, andyan pa rin yung DDS supporters na loyal sa kanya. Mas lalo nga naipit sila, mas lalo na naaresto si Duterte, mas lalo na kulong si Digong, mas lumalakas sila na yung pagkasolid nila kay Sara. Pero ito si Ping, depended lang ito sa mga votes ng ibang political groups. Kumbaga wala talaga siyang solid vote na meron sa kanya, at yung meron man solid vote sa kanya ngayon na-disappear na. Marami sinasabi na dati believe ako dyan. Kayo sa mga comments, sinasabi nyo dati believe ako dyan, ngayon nawala na talaga. Kasi ang problema, sa kanya lahat nilalagay ang sisi. Sa kanya lahat, wala ng iba. He is squarely to blame, at nakita naman natin paano ginawa niya ang forthwith to 6 months. At ngayon, yung pala yun na talaga ang plano nila para ibaling yung sisi sa Supreme Court as if hindi nila dinelay para mapunta. Sabi nga ni Laila de Lima, kung tinuloy na niya, he already convened Congress into a impeachment trial court in February. Hindi na siguro nang himasok ang Supreme Court. Nang himasok ang Supreme Court dahil nga hindi pa nasimulan yung trial. Kung may trial na yun, sasabihin ng Supreme Court, hindi na lang namin i-decide yan petisyon nila Torion dahil moot and academic na yan, dahil nagsimula na yung trial. Pero dahil hindi nagsimula yung trial, yun, parang yung sinabi natin noon at naging totoo, na talagang part talaga ito ng basketball nila, dribble strategy nila. At gano'n na nga nangyari. At ganito rin ang obserbasyon ni Laila de Lima. And we thank ANC for this video. Said a while ago that the House will file a motion for reconsideration through the Office of the Solicitor General. What does that mean then for the Senate? Kasi may mga nagsasabi, Congresswoman, pagpatuloy pa din, hindi pa naman kasi final yung decision ng Supreme Court. Meron pa namang MR. Pero ano sa tingin nyo ang dapat na mangyari ngayon mismo? Should the impeachment court convene? Should it not convene? What should happen next? My position with respect to that is that, okay, pwede that they can continue and just say the Supreme Court decision is not yet final, and especially so that there are many legal questions aired or articulated on by lawyers and by former justices of the Supreme Court, meaning legal luminaries. And they just continue in recognition of their sole power to try and decide impeachment cases. But then, ang objection dyan,
that would be courting constitutional crisis, because you now have a direct clash, a clear clash between two equal branches of government. But precisely that's one of the arguments against the propriety of the Supreme Court decision, because it unnecessarily intrude into the exclusive domains of a co-equal body. But tulad ng sinasabi niya, kasalanan rin ng Supreme Court kasi dahil sa decision nila, nang himasok sila sa trabaho ng Kongreso, House and the Senate, magkakaroon na ng constitutional crisis. Kasi ngayon, dahil nang himasok sila, kung hindi susunod hindi yan susunod ng Senado, magiging na yan. Magiging constitutional crisis na yan. Pero kagagawa rin ng Supreme Court. Pero more kagagawa ni Chis Escudero. Requiring certain things that are not found in the Constitution. And then the second possible option is that they can wait for the Supreme Court decision para hindi maging much an academic. And although precisely, and that's why, again, I'm sorry if I say this, I put the blame on the Senate President. Kasi kung inaksyonan agad ng Senado, yung pag-refer ng Articles of Impeachment last February 5, instead of misinterpreting the word forthwith, the very meaning of the word forthwith, and waited for almost 6 months before starting everything. Wala na sana, hindi na sana siguro makikialam ang Supreme Court, and we'll just say that we opt not to decide the cases because impeachment proceedings, the trial is now ongoing. Well, So if those are the our two options. if our conversation is any indication, it only points to one thing, that this is not over yet. That this It is. discussion is still going to continue, and this is a story that will continue to follow. ML Party List Representative Laila De Lima, they are joining us this noon. Maraming salamat po. Yeah, Never miss a story. Unlock exclusive access. So nakikita nyo, si Chis talaga. Kaya people will never forgive Chis. Yun lang. Kung let's say hindi pa na-aresto si Sara by 2028 at tumakbo si Chis as Vice President, for sure matatalo siya. Kung na-aresto si Sara at gagawin si Chis standard bearer of the DDS, of the Duterte group, Duterte team, I don't think transferable ang loyalty ng mga DDS kaya sa mga Duterte, kasi iba ang mga Duterte, parang brand sila dyan eh. Iba yung level of appeal ng mga Duterte kumpara kay Chis. Kumbaga tao lang si Chis kumpara sa Duterte talaga, at kumpara si Sara Duterte. Si Sara may be strong kung siya mismo tatakbo, kung hindi pa na ilabas yung arrest warrant niya at napilitan siya tumakbo sa ibang bansa. Pero kung si Chis lang, I doubt, lalo na dito na marami rin nagagalit sa kanya, that 60% to 80%, kasi ang galit ng tao yung hindi natuloy. Parang, di ba nakita nyo yung sa era of impeachment na nagka-people power na nga, mas galit yung tao sa pagkabitin ng trial kaysa yung kung ano man outcome ng trial. Mas nagalit ang tao sa pagpigil ng trial, yung doon kay ERAP, kumpara sa decision sana, even to acquit. Siguro matanggap pa ng tao, at least tapos yung hearing. It's a numbers game, it's a political, more than a judicial proceeding. Talo tayo, okay lang. At least nailabas lahat yung mga dapat ilabas, pati yung mga bank accounts. Kumaga problema na yun. Yung mga senators na ang ma-inherit yung galit ng tao. Pero dito,
Parang sa ERAP administration, nabitin yung tao. Hindi parang binastos tayo, hindi tayo pinagbigyan ng pagkakataon. Tingnan yung mga ebidensya at kilatisin natin at i-evaluate natin ang ebidensya. So I think people will be open to accepting a acquittal. Of course, they will be happy with the conviction more than they are happy about the fact that the impeachment trial was shut down even before it started. So hindi man siguro, ewan natin, hindi man siguro magka-people power ulit, pero yung anger ng tao ay i-direct nila kay Chis Escudero 2.5 years from now in 2028. Palapit na talaga yan. So Chis Escudero will regret all about this. So i-share nyo itong vlog na ito, i-like nyo itong vlog na ito at baka mapunta po ito sa inbox ni Hart Evangelista at ni Chis Escudero. So hanggang dito na muna tayo. May meeting pa si Bat sa negosyo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog. Grabe naman si Badcaster, mabsat, no? Actually, medyo hindi niya tinutukan yung topic niya, yung mismong topic niya. Medyo lumis ng konti. Pero salamat pa rin, Sir Bad, no? So, sa mga nagtataka, asan doon yung topic na bumagsak si Chis Escudero? Pakita ko sa inyo, mabsat, Pakita ko sa inyo. Sa mga di pa po pinakita ko na ito sa previous vlog ko po kahapon na in-upload ko na rin kanina. So, clarification lang po. Ito yan, pakita ko lang. Wait lang. Sabi ko kasi in-upload mo, yung sa Bongeros, yung mga bungon. Hindi ko pala naisama. Pero ito po yun, mabsat. Ito po, may nakita na naman ako si James Harden. Nakita ko, mga kabsat, Ito, mabsat. Pasok. Ito po, kung bakit nagapak po si Chis, mga kabsat. Ito po, 51% na lang po ang kanyang trust rating, mga kabsat. Nako po. Meron bang dito explanation? Okay. Sabi dito, makikita naman ang resulta ng survey na bumaba ang trust rating ni Senate President Chis Escudero sa 51% mula sa 55 noong Abril. 55 daw siya. Ito. 51 to 55. Kita niyo ba? Ayan. Hinighlight ko na. Ito. Lakihan natin. Ayan. Bumagsak talaga. Isa pa. Ayan 51 to 40%. Tumaas din naman ang bilang ng mga Pilipino na satisfied sa performance ni Pangulong Bongbong Marcos sa 62%, mas mataas kumpara sa 59%. So tumaas ng 3 points, mabsat, compared nung Abril. Samantalang bumaba ang satisfaction ni Escudero sa 49, bumagsak sa 49% mula sa 53% nung Abril. Ayon sa naturang survey, tumaas ang dissatisfaction rating ni Escudero sa 24. Oh my goodness, na 24%? Ngayong Hulyo kumpara sa 19%. Mga dismayado, mas pa, no? 24%, dati 19% lang dismayado. Ngayon, 24% na porsyento. Siyempre, naku po, ang dami madidismaya talaga. Yung fourth tweet nga niya, hindi niya magawa, di ba? But anyway, aside from that, ito rin, isa rin mabsat ka lang. Ito po, Okta Research pa rin. Kasama. Batay sa pinakabagong tugon ng Masa Nationwide Survey ngayong ikalawang quarter, 2025, umangat sa 64% ang trust rating ni Pangulo noong Hulyo. Tumaas ito ng 4 na puntos from trust rating na 60% noong Abril. Ayon sa Okta Research, ang pag-usad ng rating si Pangulo ay refleksyon ng mayorya pa rin ng Pilipino ang sumusuporta sa kanya. Bumaba naman ang ratings ni Vice Presidente mula 58% naging 54% ang tiwala. At bumaba ang 50% performance ratings. Pero ba siyang performance rating o puro bakasyon? Okta, ano ba talaga? Di ba sabi ni Attorney Claire, si Pangulo, trabaho. Si Sara, bakasyon. Anyway, so yan po ang resulta, no, na nilabas po ng Okta kahapon. So, ayan po, Ma'am shoutout, Ma'am Liberty, Ice Rain, shoutout, ayun. Shoutout po sa lahat. Oy, 200 likers na pala tayo. Maraming salamat po sa mga nag-like at saka sa hindi pa nag-like dyan, like and subscribe. Maraming salamat, Tapsat. So ito na ang topic natin for today.
Mag-rest na po tayo. Kita-kits tayo sa ating next live stream bukas. Bakit nandiyan ba si Badcaster? Tanggalin na natin. Ayan. So maraming salamat po mga kapsat. Hanggang sa muli. Maraming salamat po. At syempre, gusto kong batiin ulit si Ma'am Liberty, si Ice Rain, si Boss Nab TV. Shoutout kapsat. Nandiyan pala si kapsat Boss Nab, no? Naomi Chin, Perlito Española, na Adelia Castillo, Infinite Stream, kapsat. Kamusta ang Cebu? Naku, malapit na kitang puntahan dyan, kapsat, ha? Tandaan mo, huntingin kita dyan. Andrea Aligado, Yuki Sawaki, sino pa? Sean Hess, Carl Richard, Nilda Arceo, sino pa ba? Elvira G, Deo Marte, Michael Pangan, Roy Claraval, Carl Richard, Olga Aceban, Deo Marte, Naomi Chin, Yaya Ning, Jik Blanco. Yan. So lahat kayo mga kapsat sa mga hindi ko nabanggit, no? Again, maraming salamat. Good night mga kapsat. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo bukas mga kapsat. Maraming salamat po. Meron tayong 3 subtopic ngayon. So putol-putulin ko tapos ikakat ko pa ng gusto. Masyadong mahaba lalo na yung kay Attorney Claire. Mahaba 'yun. Hindi ko siya kakat. So talagang i-compress ko 'yun. So maraming salamat mga kapsat. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo bukas mga kapsat. Good night. And bukas August na mga kapsat, ha. Agosto na. Agosto mo na ba ako? Ay, salamat mga kapsat. Hanggang sa muli. Maestro Polisado. Paalam mga kapsat. Bye-bye. Good